Hinusisa ni Senator Raffy Tulfo sa hearing sa Senado, ang mga bagong jeepney na tumatakbo sa Pilipinas sa ilalim ng panukalang batas patungkol sa Jeepney Modernization Act. Kailangan sa araw na ito meron tayong ma-accomplish. Ayoko na tatapusin itong hearing and then balik ulit tayo dahil wala lang, hindi pa rin tayo clear kung ano talaga ang agenda at pakay natin. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailangang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman itong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, wag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. God damn. Good morning, everyone. After 7 years, tagal na, after 7 years, several Senate hearings tungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program, andito ulit tayo. Ang tanong, bakit? Ano bang problema? Baka kulang tayo sa komunikasyon sa isa't isa, kulang sa pagpapaliwanagan, hindi nabibigyan ng boses yung mga iba't ibang sektor na maapektuhan, yung mga jeepney operators at mga jeepney drivers. So this is the time, the opportunity for them to be heard. And of course, syempre pakinggan natin ang ating mga taga DOTR, LTFRB, LTO na kasama ngayon. Now, kailangan sa araw na ito meron tayong ma-accomplish. Ayoko na tatapusin itong hearing and then balik ulit tayo dahil wala lang, hindi pa rin tayo clear kung ano talaga ang agenda at pakay natin na para mabigyan ng solusyon sa araw na ito ang mga hinaing ng mga jeepney operators and drivers. Pero bago ko kausapin ang mga jeepney operators at jeepney drivers nandito ngayon, meron lang po akong ipapakita sa inyo, audio-visual. Ito po yung interview namin yesterday sa ilang mga commuters. Of course, kasama na po yung mga jeepney drivers. Pwede makita? Kung sakali magkaroon ng phase out, magkakaroon ng transport crisis. Diyan na mag-uumpisa ang kahirapan ng mga katulad naming hindi nakatapos. Kung hindi kami makakakita ng trabaho, katulad kung medyo may edad na, baka makagawa kami ng hindi maganda. Baka magnakaw kami o kaya mag-ugat na yan sa pagtutulak namin ng droga. Kaya para sa akin, dapat pag-aralan ng gobyerno kung ipi-phase out nila o hindi muna ang jeepney. Sa totoo lang, ang mga dayuhan pumupunta rito sa Pilipinas para sumakay sa jeep, para tumingin ng jeep. Pero bakit nila papalitan ng maliit na bus na sa tingin namin ay tataob pa dahil napakakitid? Kaya sana pag-aralan nila. Kung ako po ang tatanungin niyo, hindi ako pabor Unang-una, hindi po kaya ng mga operator na bumili ng ganyang kamahal na jeep. Pangalawa, siyempre, pagka hindi na nakabili mga operator, paano na yung mga nakikilabas? Mawawala ng hanap buhay. Isa pa, may mga pinag-aaral yon. Siguradong mahinto. Kasi karamihan naman ng mga driver may edad na. Sana wag na nilang yung modernization, i-renovate na lang yung mga lumang jeepney na pwede pa naman. Kasi kung bibigyan kami ng modernization na kakalaga ng 2.7 million, hindi na ho namin mahulugan yun. Saan ho kami kukuha ng panghulog nun? Na mas malaking hirap yun kung papalitan ng modern. Unang-una sa pasahero, tataas ang pamasahe. Tatamaan sila. I-renovate na lang yung mga sakyan, huwag nang palitan. Pabor ka ba na ma-phase out yung mga jeep dito sa atin? Hindi po. Bakit? Kailangan pa rin sila rito sa jeep Kasi masasakyan pa sila ng... Yung Jeepney Modernization Act. Kasi hindi lang naman po kaming mga estudyante, mga simpleng mga Pilipino po yung maapektuhan. Pati na rin po yung mga chopper, yung mga operator, lalo na po yung mga chopper na wala naman pong, wala silang kakayahan para makapag-operate pa yung mga jeepney nila. And before we proceed, Senator JB, do you have an opening statement? Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. First of all, I'd like to commend our Senator Raffy Idol Tulfo sa inyong
very first hearing as chair of the Committee on Public Services, ay ito kagad ang inyong inuna. Tama po kayo, no, na nakailang hearings na po ang issue ng jeepney modernization. I was vice chair of this committee for so long, and ang nakakalungkot, no, parang we're still back, ano pa rin tayo, na halos nasa square one pa rin ho tayo. So I'm hoping that we can get some results, and tama ho kayo, Chairman, na hindi dapat pagkahiwalay natin mamaya ay ano na naman, mag-aantay na naman tayo sa wala. I'm hoping that this time around, upon hearing the different stakeholders, the agencies concerned, ay dapat kumilos to. And I would think also that this time around, di naman po tayo na hinaharap po natin ng modernization. I, for one, being an advocate of modernization of transport for so long, lalo na pa yung railway, dapat po siguro gusto natin malaman sa DOTR and other agencies kung yung pong modernization ng PUVs or jeepneys ay coordinated or kasama rin po doon sa ating pong mass transit. Dapat po maging feeder sila, no? Dapat kasama sila sa master plan of our modernization. Hindi po yung tulad na nangyaring for several decades, no? Magugulo ang mga ruta, no? Basta lang LTFRB issue ng issue. Dapat po malinis natin. We have to rationalize the franchises and the lines. Ako po, pabor puro para may ayos lahat. But ang tanong po rito, kailan ba tayo magiging handa? No? It seems that yung PUV modernization has taken, nag-stall po ito. No? Medyo hindi ho siya went on as planned, no? Doon sa timeline. So yan po yung mga gusto natin malaman, Mr. Chair. And hoping that siguro just to give an idea, each year there are about 300,000 cars that are added to our streets. So based on the sales, Mr. Chair, ng ating car manufacturers and dealers, 300,000 po kada taon. In 3 years, that will be 1 million cars that will be added to our streets. So kaya nga po dapat talaga we have to prioritize mass transit, tapos yung mga jeepneys, PUV modernization, kasama po dapat sa master plan as feeders to the railway station. And I think that this is the only way we can really fix the Carmageddon o yung po problema natin sa traffic sa Metro Manila and other urban areas. So sa ngayon po, again, I'm not seeking to put the brakes to the program, nor am I advocating policy U-turn. Instead, I'm seeking a pit stop or a brief stopover. Hanggat hindi ho tayo handa, wag ho natin ipipilit. I would think, Mr. Chair, ang gusto natin malaman, ang key po rito is the financing. No? Marami nagsasabi, base doon sa inyo pong video pinakita, hindi kaya na operators ng mga jeepney drivers yung pong mga modern jeepneys na pinopropose. So we would like to hear from our financial institutions on what scheme will be made available to our operators and jeepney drivers to make the modern jeepneys available. Yung gawin po natin, siguro kung pwede natin stretch yung amortization nila to make it feasible and reasonable para sa ating pong jeepney operators and drivers. So with that, Mr. Chair, again, thank you very much for prioritizing this issue and topic. Kailangan po natin iayos na po natin lahat in line as we are awaiting for the Metro Manila subway, the North-South commuter line, the railway system. Dapat po yung PUV lines, yung pong mga rota ay may ayos din na para po tugma doon sa ating pong overall master plan for our modernization. Again, Mr. Chair, maraming salamat. Thank you very much. Thank you, Senator JV. Again, I would like to reiterate my stand. Like I said in the previous meeting that we had, wala akong tutol sa modernization. Modernization program. At nakita niyo naman kanina sa audio-visual presentation natin, maraming hindi pa nakakaintindi. At nabanggit ni Senator JV kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan
kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Okay, 84 months ang 7 years. So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Diba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga tsuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipi-phase out. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman itong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, wag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. God damn. Diba? Yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Halos magkapareho ng halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. Magkano kikitain pag ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab? Kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito maipaliwanag natin kung paano dapat gawin ito modernization program na hindi nasasaktan yung mga maliliit nating tsuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative. Ito, Pasang Mazda, palagi ko narinig ng Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang tanghali po, sir, or umaga, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Mr. Chair, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y superator. Nagmaneho ko ng sarili kong jeep at nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At during those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema, yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na yan na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masama ang ibinutulot sa ating kapaligiran. So, good morning, Madam Senator. At napag-usapan din natin tungkol doon sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at akin pong sinuportahan yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang driver. At doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama ho pa namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasaheros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga pasaheros po bumaba sa likod. Marami po, Mr. Chair, ang naputulan ng paa dyan. Marami po ang na-aksidente dyan. Kanya nga po, nag-iisip kami ng mga pamamaraan noong pang-araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakataon yung modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nakipag-ugnayan kami sa maayos na pakikipag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Art Tugade, sa dating chairman, at ipinaliwanag po nila
yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit niyo Mr. Chair kanina at ni Senator JB. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, 7 taon na ito. At maaari hindi nauunawaan ng iba pa natin mga kasamahan, kagaya po yung kanginang napanood natin, hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit niyo, Mr. Chair, na ayaw niyong mawala ang iconic look, hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At iyon po, may mga existing na rin po tayong iconic at traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard. Yung pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan. Naka-purchase na rin po kami at ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po yung pong una, yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating chairman, kay Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At yung binanggit nyo sigurong rationalization, kanina, Mr. Chair. Okay, sir, ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong Okay, pag-usapan. tatapusin ko na po. Siguro yun yung kailangan din natin. So yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating mga modelong sasakyan na yung kaligtasan. Importante po kasi Mr. Chair, yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient, at yung safety nila. Okay. Thank you, Yun lang Mr. po, Martin. Mr. Chair. Pero bago Maraming mag-opening I would like to acknowledge the presence of Senator Grace po. Pero bago sa opening statement ni Senator Grace po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ninyo, yes, safety ng mga passengers kasi sa traditional jeepney ngayon, yung babaan sa likod versus dapat doon sa may bandang left side or right side. Willing naman yung mga chuper na nakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanilang spec, susundin naman nila. Diba? Wag lang totally i-phase out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye, na yung minibus, na hindi na jeepney ang tawag, minibus na. Diba? Yun yun. Okay. Senator Grace po, do you have an opening statement? Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po dito mga pamilyar na mga nakasama natin sa loob ng 7 taon at ako'y natutuwa na ang gayong papalit sa Committee on Public Services ay isang maaasahan natin at didinggin din ang inyong mga hinanaing. Kung baga pagdating sa punto ay ipinatulfo na natin. 'Di ba? Kasi at saka syempre I'd also like to acknowledge yung ating walang sawang pagtulong rin na Vice Chair ng Committee on Public Services, si Senator JV. Mr. Chair, kung papayagan lang ninyo ako dahil syempre kayo na yung magpapatuloy nito. So bibigyan ko lang na maikling summary nung mga nangyari. No? Throughout the 7 years, this committee has never stopped asking the Department of Transportation to revisit the program while we begged for cooperation from the drivers, operators, and commuters. Noon ngang mga nakaraang pagdinig natin sa issue at sa budget ng programa, nangako muli ang DOTR na re-revisitahin ang programa. Unfortunately, we have yet to see it make good on its commitment. Kung baga, tila ba ang slogan ng PUV modernization ay, pinangakuan na kayo, gusto pa ninyong tuparin. Unahin na natin ang plano ang mga ahensya na may 36,217 na pampublikong sasakyan na hindi nag-consolidate. This represents thousands of drivers and operators that are prevented from engaging in their primary source of livelihood.
Nakakalungkot isipin na sa ikapitong taon ng implementasyon ng PUVMP ay tila wala pa ring solido na plano ang DOTR para sa kanila. Second, during our last committee hearing, DOTR promised to approve 50% of the local public transport route plans, LPTRPs, by June 30, 2024. However, as of last May, only 11% or 174 LPTRPs have been approved. 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong klaseng road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Third, I have repeatedly flagged the DOTR's poor budget utilization rate, which it has failed to address time and time again. The program's total budget utilization rate is only 53% of its whopping 7.5 billion pesos budget from 2018 to 2024. This is such a disservice to the drivers and operators who have been pounding on our doors to ask for assistance because they could not afford the cost of modernization. Ni isang singkong duling ay hindi pa ata nagagastos sa 200 million pesos na inalaan natin sa Super Scholar Entrepreneurship noong 2023. These are only some of the issues that we raised. Hindi po COVID to. Sorry. 7 taon, 6 na pandinig, 6 na extension, at isang pandemya na ang nagdaan simula noong inilunsad ang PUVMP. Nagbago na rin ang pamunuan, hindi lamang ng kumiting ito, kundi na rin ng programa. Pero bakit tila hindi pa rin ayusin ng DOTR ang mga gusot sa implementasyon? Hindi po kami against modernization. Pero ang problema po talaga, napakaliit po talaga ng nauuwi na pera ng driver natin kung napakaliit pa rin ang subsidiya na binibigay ng gobyerno. First, the DOTR should prioritize the completion of the route plans before reducing the PUV units. Second, the department should also provide proper management, accounting, and human resources training, including effective grievance mechanisms for transport entities. Siguraduhin natin maayos ang pamamalakad ng mga ni-require ng cooperatives at corporations. Pangatlo, hanapin natin ng paraan ang maging abot kaya ang modernisasyon. Let's lessen our reliance on expensive imported units. Bakit ba kailangan galing sa ibang bansa o sa China? Kaya naman natin dito gumawa niyan. Mas mura pa. Finally, DOTR should come up with a humane and feasible timeline for the PUVMP with due consultations with stakeholders. Gusto nating lahat dito ang modernisasyon, pero hindi yung libo-libo muna ang mawawala ng kabuhayan o masasakyan. Para saan pa mabilis ang pagtakbo ng jeep kung naiwanan naman ang kailangang maisakay. Inaasahan nating maging daan ang diskusyon ngayon para masolusyonan ang hinanaing ng ating mga tsuper. Alam ko kaya din ito ng ating chairman sa pagtulong-tulong natin sa nakaraang 7 taon. Sana naman magkaroon na ng totoong solusyon para sa lahat. Maraming salamat. Thank you, Senator Grace Poe. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron kang opening statement. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu Rasulillahi. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng Komite ng Public Services, Senator Idol Raffy Tulfo,
sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin eh. Maganda sa aking mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Alam niyo po, pinarelax ko lang po sila. Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers. Kung walang jeep sa ating mga kalsada. Nadarama po ito sa tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing, umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan, kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon, umaga upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mabusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong isa ring idol, nananalaytay po ang pag-asa sa kanyang, dahil po sa kanyang ama, Fernando po Jr., ma'am. Napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang taga-gobyerno ang kontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung local natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit-huli, hindi natin kailan malilimutin ang ating layuning bigyang proteksyon higit sa sinuman ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay Senator Raffy Tulfo, ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Padilla. Isa sa mga napakahalagang issue na dapat maresolba kung nais natin magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nagmo-modernize tayo, dahil totoo nga naman, daming jeep sa isang rota. Sumusobra-sobra, kaya pumipila-pila sa isang lugar para humakot ng kukunting pasahero. Ang akin lamang dito, hindi maunawaan bakit ang tagal. Tapos pangalawa, bakit sa LGU? Solely sa LGU yung responsibility sa route plan. Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota
Or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Lugi. Hindi dapat LGU kung akong tatanungin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. Operators, DOTR, LTFRB, and of course, yung mga maapektuang tsuper. Now, ang tanong ko muna sa inyo, DOTR, information dissemination. Dito kayo nagkulang sa departamentong ito. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Pangalawang budget na hindi nyo ginastos ay itong route rationalization for Metro Manila Urban Transportation Study na 45 million. Hindi nyo naman ginastos ulit. Route Rationalization Study, Provincial Public Transport Services, 28.3 million. Hindi na naman ginastos. At ang isa pang nakakatawa, pag-uusapan nyo yung modernization program, kayo sa LTFRB, kung papaano ayusin yung sistema rito, ba't pa kayo pumunta sa Boracay? Nagsasayang ng pera. Sa Boracay pa talaga kayo nagkaroon ng inyong pag-usap-usap. Samantalang naghihikaw yung mga jeepney driver dito sa paghahanap buhay, tapos kayo doon maghahayahay sa Boracay. Pakisagot lang po muna yung ang laking perang hindi nyo po ginastos. Meaning, hindi nyo po ginamit